Kailan ka huling umamin na mali ka? Hindi yung tipong, ay sorry, maling daan pala, kundi yung malalim. Yung pinaglaban mo sa debate, yung paniniwala mo tungkol sa isang tao o sa politika. Yung tipong, teka, baka nga mali ako. Mahirap, no? Para sa karamihan, ang pag-amin ng pagkakamali ay parang pagkatalo. Isang sign ng kahinaan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang kakayahang magbago ng isip ay hindi kahinaan, kundi isa sa mga pinakamalakas na senyales ng talino at mental strength. Ito ang sikolohiya ng mga taong hindi takot palitan ang laman ng utak nila. At baka sa dulo ng video na ito, isa ka na rin sa kanila. Isipin mo to, nasa isang mainit kang usapan kasama ang mga kaibigan. Ang topic, isang kontrobersyal na issue. May panig ka at dinepensahan mo ito ng buong puso, pero habang nagsasalita ang kaibigan mo, may punto siya. Isang data na hindi mo alam, isang anggulo na hindi mo naisip. Naramdaman mo yung maliit na kirot sa dibdib mo, yung boses sa utak mo na nagsasabing, "Oops, baka mali ako." Anong ginagawa ng karamihan? They double down, mas nagiging defensive. Naghahanap ng butas sa argumento ng kausap, kahit hindi na konektado sa orihinal na punto. Familiar? Ito ang pain point. Ang sakit ng pagiging mali. Pero bakit ba masakit? Hindi naman ito pisikal. Ang sagot ay nasa mga invisible mental traps na kinabibilangguan natin. Unang salarin, cognitive dissonance. Ito yung mental stress na nararamdaman mo kapag may hawak kang dalawang magkasalungat na ideya. Halimbawa, paniniwala ko, matatag ako at laging tama, versus bagong impormasyon. Mali pala ang sinabi ko. Hindi komportable yan sa utak. Para mawala ang stress, may dalawang paraan ang utak mo. Una, tanggapin ang bagong impormasyon at baguhin ang paniniwala. Ito yung mahirap. Pangalawa, i-reject ang bagong impormasyon para protektahan ang original na paniniwala. Ito yung madali at mas common. Dito pumapasok ang pagiging defensive. Pangalawang salarin, ang ating ego. Ikinakabit natin ang ating pagkatao sa ating mga opinyon. Ako, yung taong naniniwala sa X. Kaya kapag inatake ang opinyon mo, parang ikaw na mismo ang inaatake. Ang pag-amin na mali ang opinyon ay parang pag-amin na may depekto ka bilang tao. Pangatlong salarin, confirmation bias. Natural sa utak natin na hanapin at bigyan ng pabor ang impormasyon na kumukumpirma sa ating mga kasalukuyang paniniwala at iniiwasan natin ang mga ebidensya na kukontra dito. Para kang nagbubulag-bulagan sa katotohanan, para lang mapanatili ang comfort ng pagiging tama. At ang huli, ang sunk cost fallacy. Masyado na akong maraming oras, effort at emosyon na na-invest sa paniniwalang ito. Sayang naman kung bibitawan ko ngayon. Kahit na lumulubog na ang barko, ayaw mong bumitaw kasi nandito ka na. Ito ay isang lohikal na pagkakamali, pero napakalakas ng hatak nito sa emosyon. So nakakulong tayo sa dissonance, ego, bias, at sunk cost. Paano nakakatakas ang mga taong mentally flexible? Hindi sila superhuman. Mayroon lang silang sistema at mindset na iba sa karamihan. At ito ang mga sikreto nila. Unang hakbang, ihiwalay ang iyong pagkatao sa iyong mga opinyon. Hindi ikaw ang iyong opinyon.
Ang opinyon mo ay isang tool, isang hypothesis na hawak mo sa kasalukuyan base sa impormasyong meron ka. Kapag may nagpakita sa iyo ng mas magandang tool o mas bagong data, hindi ka depektibo. Nag-upgrade ka lang ng tool. Isipin mo, ito ang paniniwala ko ngayon, pero bukas ako sa posibilidad na magbago ito kung may mas matibay na ebidensya. Sa ganitong paraan, kapag may kumontra sa opinyon mo, ang pinag-uusapan ay ang ideya, hindi ang iyong halaga bilang tao. Pangalawang hakbang, isabuhay ang strong opinions, weakly held. Ibig sabihin, magkaroon ka ng lakas ng loob na manindigan sa iyong paniniwala. Pag-aralan mo ito, idepensa mo ito. Ito ang strong opinions part at ito ang crucial part. Dapat handa kang bitawan ito kaagad kapag may lumabas na ebidensya na mali ka. Ito ang weakly held part. Ito ang balanse. Hindi ka nagiging papalit-palit ng isip na parang walang sariling paninindigan. May conviction ka, pero ang loyalty mo ay nasa katotohanan, hindi sa opinyon mo. Pangatlong hakbang, maging isang truth seeker, hindi ego defender. Sa isang diskusyon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang goal ko dito? Manalo sa argumento o matuto at malaman ang totoo? Ang ego defender, kapag nakarinig ng kontra-argumento, ang unang reaksyon ay, paano ko ito sasagutin para manalo? Ang truth seeker, ang unang reaksyon ay, interesting point. May katuturan ba yan? Paano nito binabago ang pagtingin ko sa issue? Baguhin mo ang goal mo mula sa pagiging tama, patungo sa pag-alam kung ano ang tama. Biglang, ang mga taong kumokontra sa iyo ay hindi na kalaban, kundi mga katulong sa paghahanap ng katotohanan. Pang-apat na hakbang, aktibong hanapin ang mga pananaw na iba sa iyo. Ito ang antidote sa confirmation bias. Kung naniniwala ka sa A, sadyain mong magbasa ng artikulo o manood ng video ng isang matalinong tao na naniniwala sa B, hindi para makipag-away sa comment section, kundi para subukang intindihin kung bakit nila pinaniniwalaan yon. What do they see that I don't? Ito ay parang pag-iihersisyo para sa utak. Hindi komportable sa una, pero pinapalakas nito ang iyong mental flexibility. At ang huling hakbang, i-reward ang sarili sa pagbabago ng isip. Kapag nahanap mo ang sarili mo na nagsasabing, alam mo, tama ka, nagbago na isip ko, huwag mong isiping talo ka, isipin mong panalo ka. Kasi mas malapit ka na sa katotohanan kaysa kanina. Nag-level up ka. Sabihin mo sa sarili mo, good job. Hindi madali yon, pero ginawa ko. I-celebrate mo ang intellectual humility. Ito ang pagreprogram sa utak mo para makita ang pagbabago ng isip bilang isang tagumpay, hindi kabiguan. Tingnan natin ang isang halimbawa. Dalawang tao, si Alex at si Ben, ay nagtatalo tungkol sa isang bagong diet trend. Si Alex, na sumusunod sa ego defender script, ay nagsasabi, imposibleng mali ako, nag-research ako, at ito ang pinakamagaling. Nagpakita si Ben ng isang scientific study na nagsasabing may panganib pala ang diet. Sagot ni Alex, peke yang study na yan, bayaran yan ng kabilang kampo. Si Alex ay hindi nakikinig. Nagpro-protekta lang siya ng ego. Walang natutunan. Stuck pa rin siya sa dati niyang paniniwala. Tama man o mali ngayon, tingnan natin si Ben, ang truth seeker. Noong una,
Naniniwala rin siya sa diet, pero nang ipakita ni Alex ang kanyang research, isang blog post, sinabi ni Ben, sige, titingnan ko yan. Pero nakakita ako ng isang meta-analysis sa isang medical journal na iba ang sinasabi. Tingnan natin pareho. Pagkatapos basahin ang journal, sinabi ni Ben, mukhang mas matibay ang ebidensya dito. Salamat sa pag-challenge sa paniniwala ko. I think I need to reconsider my position. Sino sa tingin mo ang mas matalino sa sitwasyon? Sino ang mas lalago bilang tao? Ang pagbabago ng isip ay hindi pagkawala ng direksyon. Ito ay pag-calibrate ng iyong compass. Tinitiyak mo na nakaturo ka pa rin sa tamang direksyon. Ang katotohanan, ang mga pinakamatagumpay na siyentipiko, inventor, at leader sa kasaysayan ay mga master ng pagbabago ng isip. Si Einstein ay binago ang kanyang pananaw sa universo. Si Steve Jobs ay kinain ang sinabi niya laban sa maliliit na tablet. Hindi sila naging successful dahil lagi silang tama sa simula. Naging successful sila dahil handa silang aminin na mali sila para lang maging tama sa huli. So, sa susunod na maramdaman mo yung kirot ng cognitive dissonance, yung pag-init ng ulo dahil may kumukontra sa'yo, huminto ka sandali, huminga ka ng malalim at tanungin mo ang sarili mo, ano ang mas mahalaga, ang ego ko o ang paglago ko? Ang pagiging intellectually flexible ay hindi nangangahulugang wala kang paninindigan. Ito ay nangangahulugang ang tanging paninindigan mo ay sa katotohanan. Ito ay isang superpower sa mundo na puno ng mga taong mas gugustuhin pang manatiling mali kaysa aminin na kailangan nilang magbago. Huwag kang matakot magbago ng isip. Matakot ka sa isang isip na hindi na kayang magbago.